Pinag-iingat ngayon, Ali, ng Department of Health ang publiko sa paglalangoy sa mga public swimming pool. Bakit kaya? Ang init so talagang swimming ang mga tao. Anong sabi ng DOH? Babala po ng Department of Health, posibleng dito makakuha ng mga sakit tulad na lang ng E. coli, salmonella. Mula po yan sa ihi at dumi ng tao, pasintabi po tayo sa mga naghahapunan, at iba pang bakterya na naiipon po sa tubig doon. Ayun naman pala. Kaya naman, payo ho ng kagawaran na kung hindi talaga maiwasan na maligo sa pool dahil po sa tindi ng init, laging magbanlaw bago at pagkatapos lumusong sa pampublikong swimming pool. Ginagawa natin yan. Of course, dapat lang. Shower muna before and after. Ayan, report po ni Man Corvera. Ngayong matindi ang init, marami sa publiko ang pinipiling magbabad sa swimming pool at kumain ng malalamig na pagkain tulad ng halo-halo. Ilan sa dinarayo ng ating mga kababayan ang mga public swimming pool dahil mura ang entrance fee. Pero babala ng Department of Health, dapat mag-ingat sa paglublob sa mga pampublikong paliguan. Ayon kay Health Secretary Ted Herbosa, maraming sakit ang maaring makuha, lalo na kung hindi madalas napapalitan ng tubig. Kabilang na dyan ang E. coli at salmonella mula sa dumi o ihi ng tao at iba pang bakterya na naiipon sa tubig ng swimming pool. Maaari itong magdulot ng diarrhea o iba pang sakit sa balat, lalo na kapag nakainom ng tubig mula sa naturang swimming pool. Pwede kang magkaroon ng mga infection, from fungal infection, bacterial infection. Mahal magpagamot sa dermatologist. Mahal pa naman. Mahal din yung mga gamot na ginagamit. Maaari ring pumasok ang bakterya sa ilong at bibig kapag lumulubog sa tubig, kaya mas prone sa mga sakit. Kaya paalala ni Herbosa, importante maging mapanuri sa kulay ng tubig ng swimming pool. Ang kulay berde at malabong tubig ay ilan lamang sa palatandaang marumi na ang tubig sa pool. Madalas din anya na nawawala ng bisa ang chlorine kapag puno na ito ng tao at maraming naliligo. Kaya payo ng kalihim kung hindi talaga maiwasan na maligo sa pool dahil sa matinding init, laging magbanlaw bago at pagkatapos lumusong sa swimming pool. Pero dapat regular yon na nililinis. I think also, I don't know how often, but there is a way to chlorinate it para it kills bacteria. Pag yung inyong public pool mukhang malabo at unsafe, probably, hindi ko na alam paano re-recommend ko. Yung kaya paliguin ng mga anak ko sa ganun. You get bacterial infection, skin disease, pag accidentally nakainom yung bata, pwede siya magtae. So very important na reminder sa ating mga resort owners na dinadagsa ngayon ng the Department of Health to check them. So, i-report na lang siguro kung meron kayong mga makikitang ganitong public pools or resorts that maintain dirty toilets. What we can do is test the water. Binalaan din ni Herbosa ang publiko sa pagkain ng halo-halo na nabibili sa mga kalsada at nakabilad sa araw. Maari kasing makontaminate ang mga nilutong pagkain dahil sa matinding init, kasama na ang inihahalong gatas. Yung mainit, gusto natin yung halo-halo. Pero ang problema, yung halo-halo, di ba yung may matamis yun? Tapos, iniiwan natin doon sa init ng araw, nasumunta ka doon, bibilin mo. So I don't know, if the amount of sugar is not high, pwedeng tubuan ng bacteria yon. So pwede siyang makontaminate and mag-cause ng acute gastroenteritis. The other thing is the ice. Yung ice, kung minsan galing sa ice factory na hindi naman malinis. May Ann Corvera para sa Mata ng Agila, matatag, matapang, matapat. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa @Net25 TV.